Ito mga kapatid, mag-ano tayo dito sa video ni Brother Esel na paimbabaw. Yan, itong kapatid nating paimbabaw na mapakiapid sa iba't ibang sekta. I-ano natin siya, i-reaction video natin siya. O ikaw naman Brother Esel, kung meron ka namang laban sa akin, nandiyan naman yung mga nakapost kong video. Pakinggan mo lahat, isa-isahin mo. Tapos pag may mali diyang nasabi ko, na sa palagay may labas sa aral ng Panginoon, ipakilala mo sa akin, mag-comment ka, re-replyan kita. Hindi ako tatamaring mag-reply sa'yo. Pakinggan mo yung mga sinasabi ko diyan, tapos mag-comment ka, sabihin mo kung ano yung mali, tapos hindi ako tatamarin, re-replyan kita, maniwala ka. Ganyan ang gagawin mo, katulad ng ginagawa ko ngayon. Kung sa tingin mo ay mali ako. Kasi ang dami mong sinabi sa akin doon sa live mo mangmang ako. Sabi niyong dalawa ng kasama mong tawa ng tawa, pinagtatawanan niyo ako, mangmang ako. Kulang sa unawa. Tapos, ang dami mong binasang comment Ang lumalabas do'n sumasaksi ka sa kasinungalingan, parang pinalalabas pa ng nagko-comment na may sira ang ulo ko Parang ikaw na parang nagsalita ka rin ng gano'n Ngayon, kung gano'n pala nasa isip mo, lumalabas, hindi ako alipin ng Panginoong Jesucristo. At lumalabas, yung aral ko mali. Ngayon panoorin mo lahat ng video ko, isa-isahin mo, gusto mo ang gagawin mo, i-slow mo yung mga salita ko doon, tapos isa-isahin mo yung mali. Mag-comment ka, re-replyan kita. Pagka mali ako, ang gagawin ko agad, aaminin ko yon. Tapos buburahin ko yung video. Yan ang gagawin ko. Ang dami mo sinabi doon sa live mo itong mama na to, ang daming sinabi sa akin nitong bias na to Ang daming mga paghatol na ginawa niya sa akin doon. May kasama daw ako ni ganito, kabilang daw ako sa ganyan. Una sa lahat, hindi ako kilala nito. Hindi mo ako nakita ng personal, na hindi mo ako nakasama ng kahit isang segundo, hindi mo ako kilala. Para kumatol ka ng kung ano-ano para sa akin, sinungaling ka nga talaga. Masama ang puso mo. Kasi ang humahatol ng ganyan sa taong hindi niya kilala, kahit pa kilala mo, hindi ka naman nakakabasa ng puso masama ang puso. Hindi gawain yan ng tunay na Kristiyano. Wala kang mababasa sa Biblia, sa Bagong Tipan, na ginawa yan ng mga apostol, ginawa yan ng mga unang Kristiyano. Kahit yung panonoorin natin ngayon mga kapatid, yung panonoorin natin ngayon na video ni Brother Esel na patutot, ay hindi nasusulat sa Biblia na ginawa ng mga unang Kristiyano. Maano kasi ang dila nito Ang dami niyang pinaratang sa akin na hindi daw ako maayos kausap. Pero sa totoo lang, siya ang hindi maayos kausap Ang dami kong tanong na hindi niya sinagot. Ang teknik niya, ang isasagot niya Biblia, babasahin niya. Pero hindi niya ipaliliwanag kung bakit yun ang naging sagot niya. Kayo na bahala mag-isip kung anong sagot. Basta siya, babasa siya. Yan. Ang dami sinabi Pinupuna pa niya yung pangalan ko pangalan sa YouTube na nakalagay na alipin ng Panginoon. Ang nakalagay doon kasi alipin ng Panginoon, mga kapatid. Anong masama kung ilagay ko alipin ng Panginoon? Sino ba namang gago na maglalagay na ang ilalagay niyang pangalan niya sa YouTube alipin ng Diablo? Ang gusto yata ni Brother Esel, ang mababasa niya alipin ng Diablo. Kung gusto mo alipin ng Diablo, yun ang ilagay mo sa YouTube account mo. Huwag mong pupunayin yung alipin ng Panginoon, mga kapatid. Huwag yung pupunayin yung alipin ng Panginoon, Brother Esel. Walang masama doon. Walang masama na sabihin mo na alipin ka ng Panginoon. Ngayon, kung hindi talaga ako alipin ng Panginoon, patunayan mo. Basahin mo lahat ng mga comment ko. Pabulaanan mo na sinungaling ako. Huwag kang magtago sa iba't ibang sekta. Pati sa YouTube, nagtatago ka Ginagamit mo yung pamantasan ng YouTube, yung pamantayan ng YouTube para ma-deactivate yung YouTube account ko. Binabantaan mo pa ako na baka maano yung account ko. I-report mo. Huwag mo tatakutin. Ang hilig mo magtago, nagtatago ka sa YouTube management, mahal. Nagtatago sa YouTube. Tapos, nagtatago din siya sa iba't ibang sekta.
ano 'to, mayabang 'to, napakayabang pero wala namang sariling paninindigan, walang bayag. Asan ba yung bayag mo? Ah, kita mo 'tong napakatalas ng dila mo, nakakasugat. Pero yung sugat ng sugat sa pamamagitan ng dila mo ay daya, hindi katotohanan. 'Di ba? Kung hindi nalalaman ng tao, iisipin nga naman talaga nila nakakasugat yung dila mo, pero hindi. Hindi nakakasugat yung salita mo, nakakapanloko, 'yan. Maano 'tong taong 'to, mayabang, mayabang. Ang dami niyang sinabi sa'kin nung paghatol, O isipin niyo mga kapatid, may babanggitin akong salita, tapos kayo na ang mag-isip kung ito ba ay nakakatawa o hindi. Ito sasabihin ko na yung salita, yung pangalan ng aking kinaaaniban. Ang kinaaaniban ko ay sa YHWH Church of God. Ngayon, bibigyan ko kayo ng panahon para isipin kung saan sa mga salitang iyon, sa pangalan ng kinaaaniban ko, ang nakakatawa. Kasi nung binanggit ko yung mga kapatid, tinawanan niya ako nakasulat sa Biblia, ang tawa ay ulol Sa kasiyahan, anong nagagawa nito? Ibig sabihin na to, ibig sabihin mga kapatid, ano tong gamot, okay. Ibig sabihin kapatid, mga kapatid, nakakatawa pala yung salitang Church of God. YHWH, Church of God. Hmm. Mga kapatid, una sa lahat mga kapatid sa mga panahon na yun, hindi kami nagkakasiyahan. Walang kasiyahang nagaganap doon, walang party, walang birthday. Sa mga panahon na yun na tinawanan niya ako, ang nangyayari, salitaan patungkol sa salita ng Diyos. Hindi yun salitaan sa walang kabuluhan, kundi salita ng Diyos ang pinag-uusapan doon. Wala siyang ginawa kundi tawanan ako ng tawanan, maulol siya ng maulol, 'yan. Tapos nag-comment siya sa akin nung kanina na parang nananakot na baka daw maano yung YouTube account ko. Subukan mo, testing mo. Puwede naman yun, pero wag mo akong tatakutin, 'yan. Eto mga kapatid, panoorin natin 'tong video ni Ezel na may sariling iglesia na tinayo niya. Hello po mga kaibigan. Good morning. Mga kapatid, uunahan ko na kayo Itong video na 'to ay pagrereklamo na naman dahil sa taas ng gasolina. Ngayon, mga kapatid, natural na tataas ang gasolina, natural 'yon. Kasi may nangyayaring giyera. Kaya nga sabi ko dito kay Ezel, kung gusto mo bumaba gasolina, puntahan mo lahat ng presidente, pagalitan mo. Sabihin mo, "Huwag na kayong maggiyera, mahal ng gasolina." Baka kasi may motor 'to si Brother Ezel o kaya kotse, di ko alam kung anong sasakyan meron 'to. Kaya masyado siyang nag-iinit sa pagtaas ng gasolina. Kung gusto mo talagang bumaba gasolina, puntahan mo lahat ng presidente, pagalitan mo. Tapos yung mga bomba nila sirain mo para hindi na sila makipaggera sa isa't isa. Yan ang solusyon doon. Wag mo sisihin kung sino-sino. Sisi ka ng sisi, hindi mo naman sinasabi yung pangalan. Nilalakat mo. Di ba? At saka kung sakali mang talagang tinaasan nila yung gasolina, magtiis ka. Tiisin mo yung hirap. Tutusin, hindi pa hirap yan mga kapatid yung dinadanas ni Ezel Gasolina pa lang, naghihirap ka sa gasolina. Kasi hindi ka makabiyahe sa motor mo o kaya kotse mo. Kung makapagsalita ka halos pinapatay mo na yung tao. Yan pa lang yan mga tunay na Kristiyano nung unang panahon ng panahon ng mga unang Kristiyano, hindi sila ganyan magsalita. Mahirap ang pinagdaanan nun hindi katulad ng pinagdadaanan ni Ezel. Ang pinagdadaanan niya tungkol sa gasolina. Hindi pa siya nagugutom niyan. Hindi pa siya niyan pulubi na walang matirhan. Hindi pa siya nagtitiis sa 1 kilong bigas sa maghapon o kaya naman kalahating kilong bigas sa maghapon. Wala pang ganun. Pero kung maglabas ng salita to, matindi. Yan ang mga kapatid bago natin pagsalitain si Ezel na mapakiapid. Sasabihin ko pala muna ulit yung sinabi niya sa akin. Yung sinaksian niya doon sa isang mamang matanda na ewan ko kung anong relihiyon ng kinaaniban nun, na ako daw ay mangmang. Sabi, mangmang daw ako mga kapatid Ngayon,
Yung mangmang na nagtatanong, hindi masagot ng pantas. Kasi ang lumalabas niyan kung ako mangmang, sila pantas. 'Di ba? Ngayon, kung mangmang ako, sinong mas mangmang ngayon? Yung nagtatanong na mangmang o yung tinatanong ng mangmang na hindi makasagot? Kasi ganito yung mga kapatid kung mangmang ako, sabihin na natin mangmang ako ngayon, may tanong yung mangmang, hindi makasagot yung pantas, paano siya naging pantas nun? 'Di ba? Sinong mangmang dito? Yung nagtatanong o yung hindi makasagot sa tanong? Kasi hindi ka mangmangan yun nagtatanong ka Siyempre nagtatanong ka, naghahanap ka ng katotohanan at kung kamangmangan man sa'yo yun, Brother Esel, bakit hindi mo masagot? Sino ngayon ang mangmang? Yung nagtatanong o yung hindi makasagot sa tanong ng mangmang? 'Di ba? Napakayabang nitong na 'to ng balbas na 'to si Esel Balbas na patutot Patutot 'to mga kapatid, hindi naman ako pupuwedeng sasabihin ko na nagkakasala ako sa Panginoon kasi nakikiapil siya sa iba't ibang sekta. Una sa lahat mga kapatid, may sarili siyang sekta, nagtayo siya ng sarili ng iglesia. Bakit hindi yung sarili niyang iglesia ang pakialaman niya? Siksik siya ng siksik dun kay Daniel Razonable. Siksik siya ng siksik sa mga iglesia ni Daniel, sa mga kaanib sa iglesia ni Daniel. Sumisipsip siya doon. Ngayon, ang tanong ko sa kanya noon pa, sinong tunay sa inyo ni Daniel? Kasi ang pinalalabas niya si Daniel tunay Tunay na sugo ng Diyos, tunay na alipin ng Diyos, tunay na may tinanggap na pamamahala sa Panginoon. Ngayon, kung tunay si Daniel, ang lumalabas si Brother Esel peke. Pero hindi ko pa sinasabing talagang peke. Bagaman peke talaga siya, tatanungin ko pa rin, sinong tunay sa kanila ni Daniel? Siya ba o si Daniel? Kasi hindi pwedeng dalawa silang tunay. Una sa lahat, hindi sila magkamuka. Pangalawa, yung sekta ni Brother Esel tsaka sekta ni Daniel, magkaiba ng pangalan. Pangatlo, iba doktrina nila. 'Di ba? Hindi siya makasagot doon. Kasi pag sinabi niyang si Daniel ang tunay, lumalabas peke yung sekta niya. Mag-aalisan yung mga miyembro niya ngayon. Hindi na siya paniniwalaan. Isa pala siyang mapagpanggap. Ngayon, pag sinabi naman ni Esel na siya ang tunay, hindi naman nasusunod sa kanya yung mga kaanib sa iglesia ni Daniel. Hindi na siya susuportahan. Hindi na siya bobolahin. Hindi na palalakihin yung ulo niya. Kasi sinabi niya, hindi tunay si Daniel Ngayon, hindi siya sumagot doon kasi ayaw niyang mawala yung pakinabang niya sa dalawa, sa iglesia ni Daniel at sa iglesyang tinayo niya. Gusto niya nakikinabang siya doon sa dalawang iglesia na yun, sa iglesia niya at sa iglesia ni Daniel. At hindi lang yan mga kapatid, nakikinabang pa siya sa iba't ibang sekta, hindi lang kay Daniel. Kasi ang estilo nitong mama na to, magla-live siya kunyari, tapos magpo-post siya ng Bible verse na topic daw kuno. Ngayon, pagka nailatag niya ng topic, babasa-basa siya ng kunwari, mabasa siya ng kaunti, papaliwanag siya ng kaunti. Pero totoo lang, hindi niya talaga naiintindihan yun. Kasi kung naiintindihan niya yun, hindi niya na itatopic yun. Hindi niya na itatopic yun. Ngayon, habang nagbabasa siya ng pakunti-kunti, papasok ng iba't ibang sekta, kanya-kanya na ng paliwanag. Habang nagpapaliwanag yung iba't ibang sekta, nagtatalo-talo, siya naman namumulot. Ganyan ang estilo nito. Kumbaga sa businessman, mandurugas. Live po tayo, no? Habang tayo po yung nagkakape, mga kaibigan, live po tayo. Kita mo, nagkakape ka, sabay kusina mo, nakatiles pa yung dingding, tapos may cabinet ka. Tapos sasabihin mo, wala kang bahay. Kung makapagreklamo ka, kala mo, hirap na hirap ka sa buhay. Ang dami naghihirap sa buhay na mas mahirap pa talagang naghihirap sa buhay. Mga tunay na Kristiyano, hindi nagrereklamo. Ito, puro reklamo to Live po tayo. Meron po. Siguro bata pa lang hindi, wag na natin bata pala. Siguro matagal na talaga tong reklamador. Pag bata, kasi pag bata, hindi pa naman ganyan ang bata Siguro, hindi natin alam kung kailan siya naging reklamador. Diyos ang nakakaalam. Meron po akong napanood na balita tungkol po doon sa nakasagap na naman siya ng balita. Kalagayan o sitwasyon ng ating ekonomiya o sa
Oh, economic naman ngayon yung ano niya, yung binubulalas niya. Petrolyo, mga kaibigan. Petrolyo daw mga kaibigan. Yan. Pero hindi niya sinasabi na merong giyera. Kasi mga kapatid, ang punot dulo ng pagtaas ng gasolina, giyera. May nangyayaring giyera tuloy-tuloy. Ah, hindi pa tapos ang giyera. Ah, may susunod pang giyera diyan. Hindi lang yan ang giyera ngayon. Tuloy-tuloy yan. Kasi kailangan mangyari yan, sabi ng Panginoon. Si Panginoon na nagsabi diyan, ang pasimulan ng kahirapan. Kung di ako nagkakamali, yun ang sabi ng Panginoon. Pasimula o simula ng kahirapan. Simula pa lang, parang gano'n. Kaya talagang mangyayari yan kasi may prophecy ang Panginoon diyan. May paghihirap na mangyayari. At kasama sa paghihirap, siyempre, yung pagtaas ng gasolina. Kaya hindi totoo yung sinasabi nitong gagong to na yung propeta niya ay humula tapos nangyari daw. Kasi may post to nag-post siya ng video tungkol dun sa dating presidente na humula daw yon, nag-prophecy. Tapos yung prophecy daw ng dating presidente na yon ay nangyari. Ngayon, ang lumalabas, yung dating presidente na yon na kinikilala niya ay propeta pala. Kasi propeta lang makakagawa niyan mga kapatid eh. Kasi ang nagpapadala ng mensahe, ang pinadadalhan ng mensahe ng Diyos para sabihin yung mangyayari sa inaharap, para sabihin yung mga dapat sabihin sa tao na dapat silang para sila magsisi. Ang pinadadalhan ng Panginoon lagi, ang pinadadalhan ng Panginoon ay propeta, hindi masamang tao. Kaya ang lumalabas, yung dating presidente na kinikilala niya ay propeta pala. Ngayon, yung propetang kinikilala niya na iyan, nilait yung anak ng Diyos. Yung anak ng Diyos, yung ating Panginoong Jesucristo, nilait-lait niya. Namusong siya doon. Namusong siya sa anak ng ating Ama. Na ang tinutukoy ko ay ang Panginoong Jesucristo. Namusong siya. Bakit daw hindi nakababa sa cross? Hindi daw siya believe doon. Paki-correct na lang ako kung mali yung sinabi ko kasi hindi ko na mahanap yung video, pero namusong siya doon na bakit daw hindi na ipagtanggol yung sarili, parang ganun, bakit daw hindi nakababa sa cross. Ngayon, sinabi niya yon. Kaya ang lumalabas yung propeta ni Brother Esel, propeta ang lumalait sa anak ng Diyos, sa ating Panginoon Jesucristo, mga kapatid. Pero sinungaling to, hindi totoo na nangyaring prophecy niya. Talagang mangyayari yan. Alam niyo bakit? Kasi ang bilihin, pagkain, lahat ng mga yan, tumataas. Gasolina, lahat ng mga bagay tumataas mga kapatid Wala namang bumababa Isipin nyo dati sa binching ko, marami ka nang mabibili. Ngayon, yung 5 piso mo, sige nga mamalengke ka kung anong mabibili mong ulam. Kahit talbos, hindi ka makabibili ng talbos ngayon sa 5 piso 10 piso na talbos Yung mga gulay, mahal na. Kaya natural talaga, tataas yung bilihin. Kaya hindi totoo yung sinasabi nito na nangyari daw yung prophecy. Tsaka sinabi na ng Panginoon yan may kahirapang mangyayari at kailangan dumaan yun. Pasimulan ng kahirapan. At kasama sa pasimulan ng kahirapan, yung pagtaas ng gasolina. Kaya itong gagong to, abogago to ng mga masasamang tao Isipin niyo, pati karnaper pinagtatanggol niya. Pati yung mga nagbebenta ng mga lason pinagtatanggol niya. Yung lason na sumisira sa bata, sa isang pamilya, dahilan ng mga nakawan, rape. Maraming nagnanakaw niya sa kalsada ay nang dahilan Nakikita mo yung anak mo naglalaro lang, mamaya-maya iba na hawak, kutsilyo na, pamalo. Minsan nangre-rape na dahil yung sa nagbebenta ng lason na pinagtatanggol ni Brother Esel. Gago tong mama na to Kaya sa mga kaanib sa iglesia ni Brother Esel, nako, magsilayo kayo sa taong to. Sinasabi ko sa inyong katotohanan, lumayo kayo sa iglesia ni Esel. Hindi lingkod ng Panginoon yan. Sinungaling yan, mga kapatid. Na kung saan po, mga kapatid, bumaba na daw yung presyo doon po sa world market o doon sa sa Iran ng petrolyo.
Ang nakakalungkot lamang po, Mga kapatid, bumaba na daw. Ibig sabihin hindi niya pa kumpirmadong bumaba talaga. Mga kapatid, ganito kasi mga kapatid, kahit sabihin natin bumaba ngayon 'yan, tataas ulit 'yan. Hindi bababa 'yan na talagang bababa ng husto. Tataas at tataas 'yan. Sinasabi ko nga sa inyo, lahat ng bilihin, lahat ng pangangailangan ng tao hindi mo nagmumura, bumababa. 'Di ba sabi ko nga sa inyo yung bitchin ko nung unang panahon marami kang mabibili. Yung sentimos, marami ka ng mabibili. Eh, ngayon, anong mabibili mo sa ₱5? Anong mabibili mo sa ₱1? Wala ka ng mabibili dun na ano, makakain mo sa maghapon, na puwedeng mairaos yung tanghalian mo. Hindi mo na mairaraos yung tanghalian mo sa ₱1. Hindi na. Kaya ang nangyayari talaga tumataas talaga bilihin, at yan ay pasimulang kahirapan na sinabi ng ating Panginoon. Yun ang tunay na prophecy, nagmula sa bibig ng anak ng Diyos, nagmula sa Kristo. Eh, ngayon, yung propeta niya, nakasulat ba yung pangalan sa Biblia? At kung talagang propeta ng Diyos yan, bakit nilait niya yung anak ng Diyos? Ha? Sige nga Brother Esel na paimbabaw. Alam niyo kung bakit niya pinupuri yung dating presidente? Alam niyo kung bakit mga kapatid? May sikreto kasi diyan, marami kasing supporter yon, nakikiangkas siya para nga naman pagka napanood ng marami o pinupuri niya, maaaring mag-subscribe sa kanya, maaaring mag-follow, maaaring mag-donate sa kanya sa YouTube account niya. Marami siyang benefits, kaya siya nakikisiksik do'n. Parang sa iglesia ni Daniel mga kapatid, may iglesia naman siyang sarili, pero sa iglesia ni Daniel siya sumisiksik. Alam niyo bakit? Kasi may benefits din siya do'n, Kung saan meron siyang benepisyo, do'n siya lumalapit. Kung saan siya nakikinabang, doon siya dumidikit. Kagaya ng mga iba't ibang sektang pinagsasabong niya, ginagawa niya 'yun kasi may pakinabang siya. Hindi dahil utos ng Panginoon, kundi dahil nakikinabang siya. Kasi nakakapulot siya ng iba't ibang aral na pinagsasama-sama niya para magamit niya, 'yan. Ano 'to, ano 'tong taong 'to, mandurugas 'to, mga kapatid, Isipin niyo 'yan, namumulot sa iba't ibang sekta, hmm. Tapos, ang revelation daw huhulaan. Sino ka para hulaan mo yung revelation? Hindi mahuhulaan ng kahit sino 'yan. Liban na kung ipaalam sa'yo ng Panginoon, hmm. Napakasinungaling nitong taong 'to mga kapatid. dito po sa bansang Pilipinas, kahit bumaba daw ng presyo doon, dito sa Pilipinas hindi daw maaaring bababa agad. Maaring ah, Sunny, mag-a-upload ko kahit saan, kahit kailan. Ang FT Lending ay isang lehitimong naku po mga kaibigan, napakarami tayong nakikitang umiiyak na Kita mo napakarami daw siyang nakitang umiiyak. Sino-sino yung nakita mong umiiyak? ah, naho-hopeless na, nadidismaya na Hopeless daw, nadidismaya. sa Paano hindi madidismaya tsaka maho-hopeless, puro ang mga sinasabi mo negatibo, gago. Oh, paano hindi maho-hopeless tsaka mane-negative yung tao, puro mga sinasabi mo puro mga negatibo, puro mga puro mga galit, pampagalit yung mga sinasabi mo, pampagalit, sulsol, mga tsismis, 'yan. 'Di ba tsismis 'yan na magsasabi ka na daw? Ibig sabihin hindi mo sigurado yung mga sinasabi mo kasi may daw, maniniwala pa ako kung yung sinasabi mo ikaw mismo yung nag-imbestiga. Tsaka may giyera, tandaan mo 'yan, may giyera, gago. Kaya natural talagang tataas ang presyo, hindi hihinto 'yan, may sasabak na naman sa giyera, hmm. Ilan na ba yung naggiyera? Bilangin mo, meron pa ulit 'yan, maghintay ka, hmm. Pero hindi yan sinasabi ko na baka mamaya sabihin mo, ano rin ako, propeta rin ako, Diyos ang nakakaalam nun, hindi ako. Ako ay alipin ng Panginoon, sapat na sabihin kong alipin ako ng Panginoon. Pero sasabihin kong propeta ako, iba na yun. Nagbubuhat ka na ng sariling bangko nun, mga kapatid, 'di ba? Ito si Brother Ese sasabihin mo,
talagang hopeless yung tao, nagiging ganyan. Eh, paano yung live mo puro mga ano, puro galit, mamamatay din sila, ganito, ganyan, hmm, mga pulitikong ganid. Hindi dapat gano'n. Kung tunay na mangangaral 'tong gagong 'tong mama na 'to na nasa likod na ano, na nasa kusina yata 'tong ano na 'to, loko-lokong 'to, hmm. Ang sasabihin mo yung mga salita ng Diyos na magbibigay sa kanila ng pag-asa na magpatuloy. Yung sinasabi ng Diyos na ang magtiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. O pag-asa 'yun, bagaman mahirap ang buhay, magtitiis sila. Kasi ang sabi, ang magtitiis hanggang wakas ay siyang maliligtas. O edi meron silang pangkakapitang ano, meron silang katwiran na ang katwiran ay si Kristo. Kasi pagka nagtiis ka nga naman, maliligtas ka. Eh, ang sinasabi nito puro panghihimok sa galit, puro pangsulsol, panghihimok sa galit, kasinungalingan na ang tao daw hanggang 70, hanggang 80 ta's mamaya-maya kakabig siya, mapalad daw aabot ng 90. Kita niyo yung sarili niyang kasinungalingan kinokontra niya, mga kapatid. Oh, dapat, mga kapatid kung talagang mangangaral ng Panginoon natin 'to, Panginoong Diyos, dapat hindi ito ang sinasabi niya puro dapat panghihimok sa pag-asa. Hmm, iba, nagpapakalat 'to ng galit, parang ang nilalabas niyang ang gusto niyang sabihin ngayon, magalit yung tao sa gobyerno, magalit sa mga negosyante. 'Yun ang gusto niya, hindi nagbabasa ng Bible verse, mga kapatid. Pamamalakad ng gobyerno natin, parang wala Hinihimok niya yung tao sa galit, bakit ko sinasabing hinihimok niya yung tao sa galit, lahat ng sinasabi niya puro negative, Negative sa gobyerno, yung gobyerno gan'to, gobyerno ganyan, gasolina ganito, gasolina businessman ganyan. Isipin niyo mga kapatid, nanghihimok sa galit 'to, hmm. Kaya sa mga kaanib sa iglesia nitong gagong 'to, magsialis kayo sa iglesia nito kasi mandaraya at mandurugas 'to, Isipin niyo mga kapatid, sa kasaysayan ng mga iglesia sa Pilipinas, eto na siguro ang iglesia mapakiapid, sa maraming siya lang siguro ang iglesia mapakiapid sa kung sino-sino. Isipin niyo nakikiapid kay Daniel, tapos makikiapid pa sa iba't ibang sekta. Kunyari magla-live siya, kunyari may baksa, kunyari mayroong topic, pero ang talagang gusto niya mamulot. Kaya niya pinagsasabong yung iba't ibang sekta, iba't ibang paniniwala, kasi mamumulot siya. Kaya nga sabi niya dun sa live niya na binato niya ako ng kung ano-anong panglalait, sabi niya, "Akala ko ba naman may malalaman akong bagong aral." Kasi yun ang inaasahan niya tuwing magla-live siya, tuwing may makakausap siya. Ang inaasahan niya, makakapulot siya ng aral para sa iglesia niya. Kaya nga nadismaya siya sa'kin. Kasi ang sabi niya, "Akala ko ba naman may mapupulot akong, bagong aral, ah, may malalaman akong bagong aral." Parang gano'n. 'Di ba? Kasi gano'n na rin 'yun, may malalaman, may mapupulot. Parehas na rin 'yun kasi pinupulot nga niya, 'di ba? Kaya siya naano sa'kin, nagalit sa'kin. Tsaka kaya siya nagalit sa'kin kasi may sinabi ako dun sa live niya na tinatanong ko sinong tunay sa kanila ni Daniel. Hindi niya nasagot 'yun, tinanggal niya ako sa live. Kasi maraming nanonood na iglesia ni Daniel. Hindi siya makasagot, tatahimik siya. Dinaan na lang niya sa tawang kaululan. ng pag-asa sa gobyerno, puro na lang pangako pero napapako naman. Ang Kanina talagang pumapatay at binago niya mga kapatid, do'n sa nakaraan niyang video, pangako daw na nakapako. Ngayon napapako na, natuto siya sa'kin. Kasi pinuna ko 'yan, Sabi niya kasi, pangako na nakapako, parang gano'n, Sabi ko, ano 'to, matindi 'to si sila. Yung iba ang sinasabi, pangakong napapako. Sa kanya hindi napapako, napako na agad, nakapako na, 'yan. Parang yung sinabi ng isang kapatid natin na yung kulay ng kanyang logo ay Antikristo. Sumunod din ang gago, uto-uto din. Tinanggal din niya, pinalitan niya. Ah, Kita niyo 'to, ito yung puno niyo sa iglesia niyo. Ganyan ang ugali niyan. nagpapahirap sa taong bayan, hindi yung mga magnanakaw na yung magnanakaw yung pero ang gobyerno naman, Ulitin natin yung sinabi niyo mga kapatid, medyo naintriga ako dun, gobyerno natin, parang wala nang pag-asa sa gobyerno,
puro na lang pangako pero napapako naman. Ang talagang pumapatay at nagpapahirap sa taong bayan, Ang talaga daw na pumapatay at nagpapahirap sa taong bayan, mga kapatid, alamin natin kung sino. hindi yung mga magnanakaw. Hindi daw yung mga magnanakaw. Mga kapatid, ang talagang pumapatay daw sa gobyerno at talagang pumapatay daw sa tao at nagpapahirap, hindi daw yung magnanakaw. Na yung magnanakaw yung pero ang gobyerno ang talagang Hindi daw magnanakaw na ano. Hindi na ako magsasalita diyan kasi wala siyang binanggit eh. Ano siya nilalagay niya sa safe zone yung sarili niya. Habang kayo naman, hinihimok niya sa galit. nagpapahirap sa taong bayan, hindi yung mga magnanakaw na yung magnanakaw yung pero ang gobyerno ang talagang pumapatay at nagpapahirap sa tao. Ang talagang pumapatay sa tao, mga kapatid, si Satanas. Pero dahil may participation ka kay Satanas, mananagot ka rin. Si Satanas kasi nag-uutos niyan yung mga anghel niya eh. Ngayon yung sumusunod, magbabayad din yun kasi sumunod ka eh. Meron ka namang isip eh, meron ka namang sariling isip mo eh. Parang ganito, mga kapatid. Si Brother Esel, sinungaling to. Pero yung kasinungalingan niya galing sa diablo yan eh. Pero hindi nangangahulugan na hindi siya mananagot. Kasi may free will siya. Hindi naman siya pinilit, mga kapatid. Maniwala pa sana kung pinilit ka, Brother Esel eh. May pananagutan ka rin. Di ba? Hindi ko naman sinasabing may impyerno ka na kasi maraming pwedeng hindi ko naman sinasabing may impyerno si Brother Esel. Kasi maraming panahon na pwede pa siyang magsisi sa mga kasinungalingan niya. Sa mga pagsaksi niya ng kasinungalingan kay Daniel. Bayan, hindi yung mga magnanakaw na yung magnanakaw yung Ang sabi niya yung ano lang. Pero mga kapatid, ganito kasi. Binibiri niya yung gobyerno. Pero hindi daw talaga ang pumapatay sa tao at nagpapahirap yung magnanakaw. Ganito, mga kapatid. Yung bang nasa gobyerno na sinasabi niya na mga ganid, hindi ba magnanakaw yun? Yung bang sinasabi niyang propeta na may prophecy nangyari, hindi ba magnanakaw yun? Yung bang sinasabi niyang propeta na may prophecy nangyari, na may anak na nagnakaw ng bilyon, hindi ba magnanakaw yun? Hindi ba nagpahirap sa tao yun? Isipin yung bilyon. Maniwala pa ako, mga kapatid, kung yung tinutukoy niya magnanakaw, yung nagnakaw ng gulay sa palengke, yung nagnakaw ng mga bakal-bakal sa gilid, umaakit sa truck, hindi ka naman totally mapahihirapan ng ganyan eh. Ang magpapahirap talaga yung pinagmumulan. Yung humahawak ng budget ng Pilipinas. Yan. Yung humahawak ng pondo na dapat ilalagay sa pinaglaanan. Kunyari sa mga drainage, yan. Kunyari mga drainage, yan. Babaguhin yan. Kunyari, ipagagawa. Ngayon, hindi pinagawa. Kung ipinagawa man, tinipid. Sobrang tinipid. Kumbaga ang budget ay 1 milyon. Ang ginastos lang sa mga drainage ay 100,000. Kinuha niya yung 900. 'Di ba? Kagaya ng propeta niya, yung anak ng propeta niya na ang kinawat ay bilyon. Kaya maraming nabaha. Sa makatuwid na sa maiksing salita, nahirapan. Kaya maraming mga kapatid nababaha eh. Ilang tao ba namamatay sa baha pag nagkakabaha, mga kapatid? Tutuusin, hindi lang namamatay, hindi lang nahihirapan, namamatay. Nakamamatay ang baha, mga kapatid, kala niyo ba? Laging may namamatay sa baha. At merong nangyaring baha na ang punot dulo dahil sa mga drainage, yung mga kanal, yung mga daluyan ng tubig na hindi napagawa ng maayos dahil ninakaw yung pondo. At ang ninakaw na pondo ay bilyon. Pinakamalaking ninakaw sa kasaysayan ng Pilipinas. Kung hindi ako nagkakamali. Pero kung may mas malaki pa doon, edi sabihin niyo sa akin, comment niyo dito. Napakasama nitong itong Esel na to eh. Wag na lang pala napakasama pala. Masamang tao na lang pala to. Masama puso nito. Alam niyo bakit? Kasi ang mga pinagtatanggol niya mga pinagtatanggol niya yung kartapper, yung nagtitinda ng lason,
Tapos yung magnanakaw daw hindi daw nagpapahirap sa tao yun, at hindi daw yun ang pumapatay, pero hindi niya binanggit. Ano kasi 'to magsalita si Brother Ezel mga kapatid, maingat. Maingat na sa puntong hindi siya maiipit, sa puntong hindi siya masisira, sa puntong hindi siya yung lalabas na masama. Pero habang nag-iingat siya, yung mga tao naman na nakikinig, inuudyok niya sa galit. Yun naman ang tinutulak niyang magkasala at lumabas na masama. Pero ngayon mga kapatid, siyempre hindi tayo papayag sa gano'n. Kaya nga nilalantad natin 'tong mama na 'to, na patutot, para malaman ng tao na ito ay hindi naglilingkod sa Panginoon. Hmm, Sabi niya mga kapatid, malinaw na malinaw, hindi daw yung magnanakaw ang nagpapahirap sa atin, sa bansa o pumapatay sa tao. Ngayon, sinong magnanakaw yung tinuturo mo, at anong klaseng magnanakaw? Kasi maraming magnanakaw sa mundo mga kapatid, May napanakaw, may inutosang magnakaw, may napilitang magnakaw, may tinakot para magnakaw, at may talagang magnanakaw. May sobrang magnanakaw at talagang magnanakaw at pinakamagnanakaw. Hmm, May pinakamagnanakaw si Satanas, magnanakaw din 'yun, Kaya nga walang ibang alam gawin niyan si Satanas, kundi magnakaw at magsinungaling, Hmm, Magnanakaw 'yan, alam niyo bakit? Ninanakawan niya ng kaligtasan yung tao, Ah, Ano niya, tinutokso niya para mawalan ng kaligtasan. Ngayon, maraming magnanakaw, uulitin natin, may magnanakaw, ay may napilitang magnakaw, may tinulak magnakaw, may tinakot para magnakaw, may nagnakaw dahil nakalakihan niya ng magnakaw, dahil sa kinalakihan niyang environment, may talagang magnanakaw, may sobrang magnanakaw, may napakamagnanakaw at pinakamagnanakaw at ama ng kasinungalingan at magnanakaw, mga kapatid. Ngayon, mga kapatid, anong maidadahilan mo sa araw ng paghuhukom kung bakit ka nagnakaw ng bilyon? Samantalang may maayos kang bubong, may dala-dalawa kang ref na hindi nauubusan ng laman, meron kang maayos na inumin sa bahay mo, may maayos kang CR, may tig-iisa-isang kwarto yung mga anak mo, bukod pa sa kwarto niyo, anong maidadahilan mo sa Panginoon para bakit ka nagnakaw? Kasi yung mga nagnanakaw diyan sa mga kalsada, puwede pang maligtas 'yan, Maliligtas pa 'yan, mapapatawad ng Panginoon 'yan, lalo na yung mga batang nagnanakaw sa kalsada, mga kapatid. Alam niyo bakit nangyayari 'yan? Dapat hindi niyo sinasaktan yung mga nagnanakaw na 'yan, yung mga nagnanakaw na 'yan. Alam niyo bakit? Ang dahilan niyan kung ano, lason. Illegal na droga. Nawawala sa sarili. Hmm, yung ibang bata naman, nagnanakaw 'yan sa mga kalsada, sa mga truck. Alam niyo bakit? Kasi lumaki siya dun sa sa pamilyang sira, na ang sumira, yung lason, yung sinasabi ni brother na nagbebenta ng lason, 'yan. Sumisira ng pamilya 'yan, oras na masira pamilya yung bata, ang kinalalakihan niya puro mura, hirap, away, tuliro yung bata, tapos gutom pa, Kaya paglabas ng bahay yun ang bitbit niya, yung narinig niyang muraan sa bahay, narinig niyang away, naranasan niyang gutom, ganyan, naiimpluwensya ang bata mga kapatid, Kaya 'pag may mga ganyan dapat hindi hindi sinasaktan 'yan, Una sa lahat may batas tayo, Dapat 'yan dadalhin sa bilangguan. Kasi kung ganito mga kapatid, kung talagang dapat bugbugin yung magnanakaw, bakit hindi niyo bugbugin yung mga yung mga nagnanakaw na ang ninanakaw milyon, bilyon, na dahilan kung bakit may magnanakaw sa ilalim. Kasi hagdan-hagdan 'yan, mga kapatid, Ano 'yan, ay level-level 'yan mga kapatid, Bakit hindi niyo saktan yung mga nagnanakaw ng milyon? Bakit hindi niyo bugbugin yung nagnanakaw ng bilyon? Tapos bubugbugin niyo nagnakaw ng kapirasong ng kaldero, nagnakaw ng gulay, nagnakaw ng ganitong ganyan. Maawa kayo dun mga kapatid kasi kayo nagkakasala rin kayo, Hindi naman kayo perpekto, Dalhin niyo sa dapat kalagyan. Baka mamaya yun ang bubugbog pa dun sa magnanakaw, mas magnanakaw pa siya, Sa totoo lang,
At kung gano'n ang ano niyo, ang isipin niyo sa buhay, dapat puntahan niyo yung mga politiko, ah, puntahan niyo yung mga magnanakaw diyan na bilyon-bilyon ang ninakaw, na nakulong lang ng kapirasong araw tapos nakalaya agad, nagpiyansa, nakulong sa isang facility tapos inilabas, nag-house arrest kasi daw may sakit, ah, 'di ba? Ang daming magnanakaw mga kapatid, pero may tunay na magnanakaw. Ang tunay na magnanakaw mga kapatid, yung mga nagnanakaw sa kabila ng may sarili naman silang bahay, may maayos na bubong, may maayos na tubig sa bahay nila inumin, mineral pa, may kuryente, hindi nakararanas ng gutom. Hindi kilala ng plato nila yung tuyo, kung magtutuyo man sila minsan dahil gusto lang nilang kumain, dahil rare. May kumakain kasi ng tuyo dahil mahirap ang buhay. May kumakain naman ng tuyo, yung daing, dahil gusto nilang magdaing, nagugustuhan lang nila, mga kapatid. Gano'n ang ano mga kapatid, May nagnanakaw kasi mga kapatid na hindi naman nagugutom, hindi naman tuliro sa buhay, hindi naman nabiktima ng lason, hindi naman naghihirap ang kanyang pamilya. Sa pinakamaiksing salita mga kapatid, may maayos na bubong, yung bubong niya mataas, tapos may kisame. Hindi siya naiinitan kasi may kisame. Bukod sa kisame may aircon pa. Tapos paglabas niya ng kwarto niya, may hagdanan. Tapos may kusina, may malaking ref. Minsan dala-dalawa pa ref, Yung ref niya hindi nauubusan ng pagkain 'yon, laging may laman. Tapos yung gripo niya, hindi napuputol yung tubig do'n, laging may tubig do'n. Bukod sa tubig na panghugas ng plato, meron pang mineral 'yon. Paglabas pa sa bahay niya, meron pang malaking bakuran. Meron siyang kotse, meron siyang motor, yung anak niya may tig-iisang kwarto. Parang yung kuya ni Brother Esel, mga kapatid, mayaman 'yan, yung kuya ni Brother Esel, mayaman 'yan, hindi lang mayaman, may sobrang yaman. Sobra-sobra yaman 'yan, Kasi may mga category din 'yan, may mayaman, merong may kaya sa buhay. Ibig sabihin ng may kaya, may kayang bumili ng bigas sa araw-araw, may kayang bumili ng kotse para service niya sa kanyang trabaho, may kayang mag-provide ng electricity sa kanyang pamamahay, may kayang mag-provide ng tubig sa kanyang pamamahay, may kayang sustentuhan yung kanyang pagkain sa araw-araw at sa kanyang pamilya. 'Yun ang may kaya sa buhay. May isang kotse para sa pang-araw-araw, may kaya 'yun. May kaya siyang bumili ng kotse para sa araw-araw ng buhay niya. Kaya niyang bumili ng motor para sa pang-araw-araw na pamumuhay. Kumbaga yung pamumuhay niya sakto lang sa pang-araw-araw na kaya niya. Tapos dito naman bukod sa may kaya meron namang mayaman. Yung mayaman naman, yun yung may yung sobra na yung pera niya. Bukod sa kaya niyang bumili ng pagkain, sa pang-araw-araw, kaya niya pang bumili ng mamahaling pagkain. Mayaman na 'yon. Ibig sabihin kahit papaano may yaman na siya sa buhay niya. Nakapag-ipon siya ng yaman na. At meron namang sobrang yaman. Ibig sabihin ng sobrang yaman, sobra-sobra na yaman niya. Kumbaga yung kotse niya sa bahay dala-dalawa, tatlo-tatlo. Bukod sa tatlo-tatlong kotse, meron pa siyang malaking truck, camping truck. Kung sa kanya man yung camping truck na 'yon. Tapos yung motor niya, hindi lang isa, 2, 3, 4 o higit pa. Kasi pagka may kaya ka lang sa buhay, isang motor lang bibilhin mo, service niyo sa pang-araw-araw. Kunyari bibili ng gulay, ihahatid mo yung anak mo sa school. Isang motor lang sapat na 'yun, Kaya niyang bumili ng isang motor para masuportahan yung pamilya niya. Pero pagka 3 na motor mo, 4, hindi ka na mayaman nun. May sobrang yaman ka na, sobrang mayaman ka na. Kasi yung mayaman, meron siyang yaman, mga kapatid, pero hindi yung sobra. Kunyari meron siyang kotse na hindi lang basta kotse, mamahaling kotse. Pero merong sobrang yaman na hindi lang siya basta may kotse, mamahaling kotse, at hindi lang 1, 2, 3, 4. May motor siya na hindi lang basta motor, mamahaling motor, at hindi lang basta isang motor, kundi 2, 3, 4. Sobra-sobra na yaman niya, kaya nga sobrang yaman.
Pero merong pinakamayaman at yung may pinakamayaman at talagang yung pinakamayaman sa lahat, may gano'n, eh. Kaya nga meron tayong ano, yung tinatawag na billionaire list, millionaire list. Yung kuya nito ni Brother Acer nasama sa billionaire list 'to, eh, bilyonaryo 'to, eh. Hindi lang milyonaryo 'to si ano, si Daniel Razonable, billionaire list, ah. Mayaman 'yan, hindi lang mayaman 'yan, hindi lang mayaman kundi sobrang yaman, hmm. Ibig sabihin sobra-sobra na yaman niya. Kasi para mag-ari ka ng iba't ibang business, napakaraming business ng kuya niya, eh. Hindi lang isa, hindi dalawa, hindi tatlo, hindi apat, hmm. Kaya sobra-sobra yaman nito, sobrang yaman nito ni Daniel Razonable. Ang sabi, "Wag mag-ipon ng yaman." ah. Yung kuya niya hindi, ang ginagawa nag-iipon ng sobrang yaman ng sanlibutan. Kasi yung kotse yaman ng sanlibutan 'yan, eh. Lalo pa't yung kotse mo mamahalin, luxurious. Oh, yung bag sobrang yaman yaman din ng sanlibutan 'yan. Lalo pa't yung bag mo ay signature, yung bahay yaman din ng sanlibutan 'yan. Lalo pa't ang bahay mo ay mansyon at hindi lang isa, kundi dalawa, tatlo, hmm. Ikaw, masasabi niyo ba sa sarili niyo na yung tao mahirap lang o mayaman lang kung yung kotse niya, eh, hindi lang isa, dalawa, tatlo at ang business niya hindi lang isa, dalawa, tatlo, mga kapatid? At sa kabila ng kayamanan niyang sobra-sobra, yung kapatid niya sa palibot niya na nagpapayaman sa kanya, hindi niya mabilhan ng lote para man lang maipagpatayo ng kapatid ng maliit na ano, lokal para hindi na sila mangungupahan. Ayaw nilang magpatayo ng ano, ng kapilya, bahay dalanginan, bahay panalanginan o bahay o ng lokal. Kasi una sa lahat hindi maipapangalan sa kanila 'yon. Hindi maipapangalan sa kanila. Hmm. Kaya ang ginagawa ng kuya niya, ang gustong ipatayo business, puro business. Nagpatayo man sila ng ano, ng sentral, kasi ginagamit ng kuya niya 'yun sa pagpapaimbabaw. Pumupunta kasi siya do'n. Ginagamit niya 'yun. Siyempre para naman, eh, hindi naman mabuko na gahaman siya, siyempre magpapatayo siya ng sentral para sa pagpapaimbabaw niya. Nagpatayo rin siya ng ospital para sa pagpapaimbabaw niya, hmm. Nagtayo rin siya ng isang lugar na air conditioner tuloy, aircon type, facility na aircon type para din sa pagpapaimbabaw niya. Kasi nagpupunta rin siya do'n mga kapatid, eh. Pinupuntahan niya rin 'yun, eh. Kaya nga ang reklamo ng kanyang servant, eh, mainit daw do'n sa lugar na Pero 'yon. ang Mainit daw sa lugar na 'yon. Kaya nanghingi siya ng 7,000,000 at meron pang deadline. Yung panghihingi nila may deadline. At hiningi niya yung 7,000,000 na 'yon sa 12 region. Ngayon, 7,000,000 ba talaga hinihingi nila o higit pa sa 7,000,000? At bakit sila nanghihingi ng 7,000,000 para sa aircon? Ginawa ba ng Kristiyano 'yan? Eh, yung mga apostol natin hindi nanghihingi ng pagawa ng bahay nila, eh. Kahit bahay hindi sila nanghihingi, Hindi sila humihingi nun. Hindi sila nagreklamo na, "Wala akong bahay, mga kapatid, eh. Natutulog lang kami sa kalsada, kami mga hubad, mga tinampal. Hanggang ngayon kami nangagugutom. Bigyan niyo kami ng pera." Walang gano'n, eh. Eh, yung mga servant nito ni Daniel Razonable nanghingi 7,000,000 sa 12 region. Kayo na lang pala mag-comment kung may deadline kasi di ko sigurado. Maganda yung maging patas tayo dito. Yan, 12,000,000, 7,000,000 sa 12 region. 7,000,000 ba talaga o higit pa sa 7,000,000 hinihingi nitong mga magnanakaw na 'to? At saka ba't nanghihingi ka ng 7,000,000? Eh, meron naman ano, abulo yan, na yung abuloy wala namang pinaggagastusan. Hindi naman do'n sumisahod yung servant, walang pinapatayong kapilya o bahay panalanginan o lokal. Ang pinapatayo nila yung gusto lang nila. Pero yung kapatid na naghihirap diyan sa tabi-tabi na may mga lokal, eh, hindi nila pinatatayo ng ano, ng lokal.
Bahala kayo sa buhay niyo. Pinakikinabangan nila yan. At kung meron ng kapatid na magpapatayo ng kape ng lokal, ang kuya pa nila tagagupit ng ribbon, makapal ang mukha. Parang ito si Brother Esel, makapal din ang mukha nito eh. Yan. Yan ang punahin mo, Esel. Gobyerno ang talagang nagpapahirap sa tao. Gobyerno daw ang nagpapahirap sa tao. Ano to, aktivista to eh. Ano ba to si Esel? Aktivista? Siguro kasama to sa nagrarally. Hindi. Mga kapatid, ano lang yan mga kapatid, hindi naman yan literal na sinasabi ko na sumasabak si Esel sa rally. Hindi pupunta yan doon. Kasi mahal ang gasolina. Yan mga kapatid. Pero baka mamaya balang araw sumabak to si Esel sa rally. Ang lumalabas dito kay Esel, aktivista to eh. Laban sa gobyerno eh. Pinupuno niya yung mga masasamang nangyayari sa gobyerno, pero yung mga maayos naman, hindi niya nakikita yon. Galit kasi siya sa gobyerno ngayon. Kasi kung hindi ka galit sa gobyerno, hindi ka maglalabas ng video mo na puro laban sa gobyerno. Tapos yung nakaraang namumuno, presidente, propeta daw. Yan. Ito yung puno nyo sa iglesia na kinaaniban nyo. Magsilayo kayo dito sa mama na to, sinungaling to. Kasi yung mga magnanakaw sa kapitbahay natin ay ano lang naman yung ninanakaw eh. Maaaring ninanakaw lang yung timba mo, yung timba mo. Ngayon, yung sinasabi ko nga sa inyo ang nagpapahirap, yung nagnanakaw ng malaki. Ngayon, yung propeta niya, yung anak ng propeta niya, ilang bilyon ba ninakaw nun? Kung ano lang ninanakaw dyan. Kasi kung patas to mga kapatid, dapat hindi na siya magsasalita. Kasi wala namang umupo na perpekto eh. Yung tutusin nga lang, yung kinikilala niyang propeta, talagang matindi ginawa nun eh. Bakit hindi niya pinupuna? Diba? Tatakot kasi siya siguro o kaya naman sumisip-sip siya dun sa mga supporter. Pero ang gobyerno, kapag magnakaw yan, mali-maleta. Maganda pa damit, nakabarong. Kita niyo, mali-maleta daw ninakaw. Magsabi ka ng pangalan, hindi yung sasabihin mo yung gobyerno. Kasi ang lumalabas nun lahat. Napapasaya niya pa yung mga tao. Mga gago talaga itong mga politiko. Kung gago sila, ikaw ba sa tingin mo hindi ka gago? Tsaka yung kuya mo. Hindi ba kagaguhan yan? Yung mga pinupuna mo na yan, mga walang aral yan eh. Ikaw, nagbabasa ka ng Biblia. Puno ka pa ng iglesia nyo. Tapos yan ang lumalabas sa bibig mo. Dapat pangaralan mo mga kapatid, hindi yung ganyan na tinutulak mo pa sa mali. At ang matindi nito, hinihimok mo pa yung mga tao na magalit. Minom na naman ng kape siya patutot. So, ganun po mga kaibigan, wala tayong magagawa. May magagawa ka, payuhan mo yung tao ng mabuti na galing sa Ama. Sabihin mo sa kanila, mag-taste sila hanggang wakas para maligtas sila. Hindi yung hinihimok mo sila sa galit. Wala tayong magagawa eh. Sinong politiko nagmamalasakit sa tao? Sige nga, magsabi nga kayo mga kaibigan. Kung may... Ikaw, tatanungin kita, yung kinikilala mo bang propeta, nagmamalasakit ba yun? Tsaka yung mga anak niya? Politikong nagmamalasakit sa tao? Baka hanggang salita lang yan. Baka daw, minom na naman ng kape. Siguro umagang-umaga, yan na. Siguro mga 6:30. 6:30 tuloy. Mga 6, mga 7 ng umaga, mga 8. Umagang-umaga, yan ang agad ng almusal niya eh. Politiko eh. Masamang salita eh. Ang umagang-umaga, ang lumalabas sa bibig niya, puro masasama tungkol sa politiko. Siguro, habang natutulog to, yun ang iniisip din niya, ini-imagine niya. Baka gusto nito maging presidente, mga kapatid. O kaya mayor. Baka lang sabihin mo, hinahatulang kita. Kaya nga sinabi kong baka eh. Pero dahil ayaw natin ng ganyan, wag na natin sabihin na baka gusto ni Esel yun. Baka naman talagang yun lang ang iniisip niya. At nagkakape siya ngayon, mga kapatid. Minom ng kape oh. Huwag kayong maniwala. Mas maganda nga. Kaya sinususulam pa yung mga tao, huwag daw maniwala mga kapatid. Sana wala nang botohan eh. Kahit naman magboto ka, sino yung gustong panalulin, yun din mananalo. Magpatayan,
ay naku po, magsiraan. Tuwang-tuwa naman Ikaw paninira yung ginagawa mo Hindi ka nagbibigay ng pangalan, nilalahat mo. yung mga botante, nabigyan lang ng 1,000. Ikaw, ganyan ka rin naman, bayaran ka rin Kita mo dahil nakikinabang ka kay Daniel, parehang sip-sip mo dun. Mas matindi ka kasi may aral ka. Wala na. Wala na. So, Wala nang yan lamang patutunguhan po, yan. mga kapatid. Sana po Yan lang daw yung masasabi niya, Solsol. Mga kapatid, kung umaga man to nangyari, isipin niyo yan, umagang-umaga, almusal niya, politika, business. Umagang-umaga mga kapatid, ang ano niya, ang pagkagising niya, ang almusal niya, business, politika. Imbis na Bible verse, aral, pangangaral. Ayan, yan ang bunganga ng leader ng iglesia ni Esel na walang pangalan. Iglesia ni Esel na walang pangalan. Wala kasing pangalan na iglesia nito Tagal-tagal na ng Esel TV niya, hanggang ngayon wala pang pangalan. At lagi niyo tatandaan, yung YouTube niya, sa kanya yon, kaya nga nakalagay Esel TV. po ay siguro ang gawin na lang natin, ang kaisa-isa na lang siguro natin. Yan, kunyari magpapahambol na siya sa uli. Sa dami-dami yung sinabing masasama dyan na mamamatay din naman lahat, ma-high blood na lang daw lahat. Bandang uli kakabig siya, gagamit siya ng pampalubag loob. Pero sa umpisa, ang ginawa niya manulusol. Pag-asa ay ang Panginoon. Pag-asa pa lang Panginoon ba't pa niyang reklamo mo? Ba't ang aga-aga ang pang-almusal mo politika, business? Bakit ganon? Kung talagang Diyos ang pag-asa, kung Diyos ang pag-asa, wag ka mamumulitika, aga-aga, politika ang inaatupag mo. Kung umaga man ngayon dyan sa kanila ngayon, o baka may hapon, baka nagkakape siya ng hapon. Ang Panginoon, ang kaisa-isa nating pag-asa. Wala na tayong ibang pag-asa kundi ang Diyos. Kaya nga, wala nga ibang pag-asa, ang Panginoon lang. Ibig sabihin, yung aral ng Panginoon ang ituturo mo. Huwag mo sulsulan yung tao na magalit sa gobyerno, maging aktivista. Diyos. Siya na lamang po ang bahala. Total, sabi naman po ni Kristo doon po sa John Yan babasa na ng Bible verse mga kapatid. Ang dami niyang sinabing sulusol na panghihimok sa galit. Pero ang babasahin niya, isang Bible verse. Chapter 11, verse 25, ang sino mang sumasampalataya sa akin kahit mamamatay. Yung sino daw sumasampalataya, tanong natin mga kapatid, tanong ko sa inyo, sumasampalataya ba to? Yung mga sinasabi nito salita ba ng taong sumasampalataya sa Panginoon? Yung pagrereklamo pa lang niya mga kapatid, malalantad na, hindi sumasampalataya to Kasi ang tunay na sumasampalataya sa Panginoon, nagtitiis, hindi nagrereklamo. Ay mabubuhay. Dahil at ito ay hindi basta-bastang miyembro. Ito ay leader ng iglesia niya na walang pangalan. Ako, sabi ni Kristo, ang pagkabuhay na maguli. Yun na lang ang pag-asa natin mga kapatid. Dito pag-asa yon. Sa lupa, kung may hirap ka, lalo ka pang maghihirap. Kita nyo, nilulubog yung tao. Mahirap na, nilulubog pa. Hindi yung hindi nilang sabihin niya, kung mahirap ka, magtiis ka, may awang Panginoon, makakaraos ka rin. Ito talagang nilulubog niya yung mga tao naman po kasi, mga kababayan, madaling mauto, maloko. Ito, madali daw mauto. Alam niya kasi mang-uuto tong taong to Magaling mang-uto to Kunyari, magla-live tapos mamumulot pala. Kunyari, kakampi kay Daniel pero sumisip-sip pala. Magaling mang-uto to. Kaya alam niya yung pang-uuto Ganyan talaga ang buhay. So, i-comment nyo sa baba mga kaibigan kung ano po yung masasabi po ninyo sa gobyerno. Ikaw ang mag-comment. Kita nyo ang sasabihin niya. I-comment daw kung anong masasabi sa gobyerno. Talagang nanghihimok to ng salitang hindi ayon sa Panginoong Jesucristo Kasi dapat ang sasabihin mo, i-comment nyo dito mga kapatid kung ano ang pinagdaraanan nyo na nalampasan nyo sa awa ng Panginoon. Ito, ang i-comment daw kung ano daw yung nalalaman nila, kung ano daw yung tungkol sa gobyerno. Natin. Ulitin ko nga. Ganyan talaga ang buhay. So,
I-comment nyo sa baba mga kaibigan kung ano po yung masasabi po ninyo sa gobyerno natin. Kung ano daw ang masasabi sa gobyerno natin. Yan. Yan ang gusto niyang pag-usapan tungkol sa gobyerno, tungkol sa business, tungkol sa gasolina. Huwag mong pansinin yan. Yung hirap, yung pangangailangan na meron ka, nakakailanganin mo, pawang idaragdag na lang yan. Hanapin mo muna yung yung kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran. Yan. Ang una mong hahanapin, kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran. At ang mga iyan ay pawang idaragdag na lang. Yung mga pangangailangan mo. Malay mo kasi, hindi naman, malay mo, ganito, hindi ka na talaga makabili ng gasolina. Meron naman palang advantage kaya hindi ka makabili. Mga kapatid. Kasi, merong disgrasyang mangyayari. Halimbawa, yung tulay na palpak, bumagsak dahil ninakaw yung pondo. Yan, ninakaw ng isa sa mga tauhan ng propeta niya. Hindi ka nakabili ng gasolina. O kaya hindi ka nakapagmaneho kasi nasira yung motor mo. May benefits pa rin. O kaya hindi ka nakapasok ng trabaho. Hindi ka natanggap. Kasi kung natanggap ka, mahahaluan ka ng iba't ibang aral. Dahil hindi ka natanggap, nakabasa ka ng Biblia. Di yung aral na nakuha mo, hindi yung aral ng iba't ibang sekta. Kagaya nito ni Brother Esel na nagpapasabong ng iba't ibang sekta para mamulot. Yung gobyerno natin ay ano ang percent niya sa inyo? Kita nyo nanghihingi pa ng porsyento, ng percent, kung gaano kataas ang parang ganun. Ano talaga to Okay pa ba ang gobyerno natin? Ano talaga to, sul-sul? O talagang tinatanong pa kung ano ba talaga yung gobyerno, kung talagang kung masama daw o baka ano pa. Sinira mo na nga Tapos tatanong-tanong ka pa ng porsyento. Sinira mo na nga nilahat mo na wala nang pag-asa. Tapos wala nang pag-asa. Ulitin nga natin mga kapatid. Okay pa ba ang gobyerno natin o tatanungin mo kung okay pa ba ang gobyerno natin o wala nang pag-asa? Sinira mo na nga, nilahat mo nilahat mo. Hindi ka nagbigay ng pangalan At kung ayaw mo magbigay ng pangalan, wag ka na rin mag-video, mag-record ng video. Talagang tatanungin mo kung ilang porsyento, kung may pag-asa pa ba o ganito ganyan. Sinira mo na nga Isipin mo ilang minuto to, tapos ang puro salita mo, puro mga pangsarili mo, gago ka. Wala nang pag-asa. Minom naman ng kape yung gago. Salamat sa lahat ng mga nakasubaybay. Salamat daw sa pangsusulsul niya. Sa akin, sa mga nag-follow. Salamat daw sa mga nag-follow. Mga tauhan ni Daniel yung mga nagpa-follow sa kanya, yung mga nagsusubscribe. Karamihan. Kasi sumisip-sip siya dun naniniwala, ganun din sa mga basher natin. Sa mga naniniwala daw, gago. Hindi ka dapat paniwalaan. Sinungaling ka, bias ka, patutot ka, namumulot ka. Salamat din sa inyo. Yung mga galit na galit sa atin dahil galit na galit daw sa kanya. Isipin mo na yan. Para sabihin mo yung galit na galit, anong basihan mo? Talagang yung dila nito mga kapatid, walang walang preno. Kumbaga sa sasakyan, maraming masasagasaan to Ating pagtuligsa daw, di umano sa kanilang mga ginagawa sa pananampalataya. Sana magsuri po tayong mabuti. Sana magsuri kayo mga kapatid. Alamin nyo, pakinggan nyo yung mga sinasabi nito kung sa Diyos ba o hindi. Kasi malalaman nyo kung sa Diyos to o hindi. Mga pananalita nito kita nyo aga-aga Baka kagigising lang nitong ulol na to Ang gustong pag-usapan agad, politiko. Leader ng iglesia na walang pangalan. Dapat umagang-umaga, o kaya kung hapon man yan sa inyo, dapat ang himukin mo yung tao, iangat mo, bigyan mo ng pag-asa sa kabila ng kahirapan. Pangaralan mo. At yung ibibigay mong pag-asa ayon sa ebanghelyo ni Kristo. Hindi yung hinihimok mo sa galit, tinatanggal mo ng pag-asa, binababa mo. Tapos papakunwari ka pa sa huli. Yun lamang po masasabi ko. So hanggang sa lang masasabi dahil mga sinabi. Muli po mga kaibigan, dito sa ating programa. Yan.
Yan, tingnan niyo yung mukha niyo, mga kapatid. Mukhang hindi siya makabasag pinggan, mga kapatid, no? Pero yung bibig niya nakakasira ng ng pananaw ng isang tao. Yung pananaw mo na medyo maayos, pinapalitan niya ng pananaw ng patungkol sa galit. Yan. Sige mga kapatid, kayo na ang bahala dito kay Brother Esel. Magsilayo kayo dito sa iglesia nito. Sa patutot na to. Napakasinungaling niyan. Sige mga kapatid, hanggang dito na lang. Mga kapatid. Lalo na sa mga kaanib sa iglesia ni Esel na patutot. Magsilayo kayo dyan. Alisan nyo yan. Huwag kayo maniwala dyan. Mapakiapid dyan. Sige mga kapatid, kung may mali ako dito, lalo ka ng Esel na patutot, i-comment mo dito, sasagutin kita. Hindi ako tatamarin mag-comment. Kasi tinatamad daw si Brother Esel Pero nagko-comment naman din siya. Ayaw lang niya mag-comment sa tanong na maiipit siya. Sige, kapatid, hanggang dito na lang. Pagpalain naman kayo ng Panginoon. Amen.